Pagkatapos na pindutin ni Chang Xiao ang pagpipilian ng system kung saan ipagpapalit ang lahat ng kanyang contribution value points para sa pagpapataas ng kanyang cultivation base, ang kanyang sect contribution value na nasa 47 ay lumagapak at naubos na naging 0 na ulit. Patuloy na tumutunog ang system habang nagseseryoso si Chang Xiao at pinapalakas ang kanyang katawan at cultivation base. Matapos ng ilang sandali ay pinaalam na sa kanya ng system na nagawa na ni Chang Xiao na makapasok at maging isang ganap na level 10 acupoint opening stage na martial artist. Nang makumpleto ang proseso ay nagsimulang tumawa ng malakas si Chang Xiao habang isinisigaw na nararamdaman na niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Para sa kanya ay napakaganda ng pakiramdam na ito at sa sobrang saya niya at nararamdaman ng lakas ay sinuntok niya ang isang pader na malapit sa kanya na agad namang nagkabitak-bitak. Nagpapakawala ng malakas na oras si Chang Xiao na tumatagos sa buong dingding at nang tuluyang mabitak ito ay nasa kabila si Li Qingyang na hulugan ng bato sa kanyang ulo at dumudugo ng kaunti. Sinabihan niya ang kanyang sect leader na ang butas na ginawa niya sa kanilang dingding ay aabuti ng 200 tael para ayusin. Ang mga manggagawa na kagagawa lang ata ng dingding na binasag ni Chang Xiao ay napapanganga at hindi makapaniwala na uulitin muli nila ang pader. Meron pa rin namang natitirang hiya sa loob ni Chang Xiao at ibinigay ang lahat ng pera na nakolekta niya mula sa kanyang pagkokonsulta. Sinabi niya kay Li Qingyang na magfo-focus muna siya sa kanyang cultivation at magkukulong muna para asikasuhin ito kaya hindi na muna siya makakagulo kay Li Qingyang. Sumagot naman si Li Qingyang at sinabi na 3 araw lamang ang kailangan niyang hintayin at matatapos na ang lahat ng mga kailangang isagawa sa kanilang sekta bago pa man dumating ang mga kasamang disiplina niya. Pagkatapos ng 3 araw ay lumabas na si Chang Xiao at natapos na ang kanyang closed-door cultivation. Napapakomento siya na sa tulong ng meditation spell na nanakaw niya mula kay Elder Ma mula sa Kangshan Mountain Sect at ang medium spiritual root na meron na siya ay nakatulong para sa kanyang pagpapalakas. Ang bilis at ayos ng pagkuha niya ng spiritual energy mula sa kanyang kapaligiran ay lubos na tumaas pero kailangan pa rin niya ito na isagawa sa loob ng ilang buwan para makaabot sa susunod na stage ng kanyang martial arts. Habang lumalabas siya ay nagsisimula na niyang idilat ang kanyang mata at nang tuluyan na niyang tignan ang kanyang kapaligiran ay nakita niya ito na sobra namang ikinagulat niya. Paglabas niya ay sobra siyang namamangha sa ipinagbago at ikinaganda ng kanyang sekta kung saan ang mga sira-sirang mga pader at butas-butas ng mga bubong ng Ironbone Sect ay napalitan ng bago at ngayon ay mas maganda na rin ang tanawin dahil sa mga halaman na itinanim dito. Napansin rin ni Chang Xiao na meron pang mga pavilion, mga water pond, at iba pang mga lugar na isinagawa dito bilang mga dekorasyon. Hindi makapaniwala si Chang Xiao na ang kanyang dating sekta ng mukhang pinaglumanan ng panahon at sira-sira ay naging ganito kaganda sa loob lamang ng 3 araw. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang lahat ng mga pinagbago ng kanyang sektor ay lumapit sa kanya si Li Qingyang tinatanong siya kung masaya ba siya sa lahat ng mga ipinagbago ng kinaroroonan ng Ironbone Sect. Lumingon si Chang Xiao kay Li Qingyang at nagagalak na sinasabi na sobra siyang natutuwa sa lahat mga ipinagbago na ito at sa sobrang naninibago siya ay inakala niya na aksidente siyang nakapasok sa isang palasyo. Maliban pa sa hardin at mga palamuti na bagong inilagay sa mga paligid ng Ironbone Sect, inalok rin ni Li Qingyang si Chang Xiao para tignan ang kanilang training ground sa harap ng kanilang bakuran. Maliban pa rito ay gusto rin ipakita ni Li Qingyang ang lahat ng mga listahan para sa lahat ng kanilang ginastos sa papanibago ng kanilang sekta. Inibat ni Li Qingyang ang isang makapal na libro kung saan nakalista ang lahat ng kanilang ginastos para sa mga equipment at trabahador kasama ng iilang piraso ng perang papel. Napapaupo na lang at naiiyak si Chang Xiao habang tinatanong si Li Qingyang kung ito na lang ba ang lahat ng pera na natira mula sa pera na naipon niya sa mga nakaraang araw. Ipinaliwanag naman ni Li Qingyang ng isang maliit na barya ng ilang libong tael ay hindi ganoon karami kagaya ng iniisip niya. Maliban pa roon ay gusto rin ng iba pang mga disipulo na gawing bago muli ang inner courtyard ng kanilang sekta kaya baka magkakahalaga muli ito ng karagdagang 4,000 tael. Nang marinig ang tungkol sa karagdagang 4,000 tael at ang pagiging isang maliit na barya ng ilang libong tael ay napapasimulang umiyak muli si Chang Xiao dahil ngayon ay pareho na siyang pulubi sa pera at sa contribution value points. Pinayagan naman ng pumasok ang lahat ng mga bagong disipulo sa sekta at una nilang napapansin na ang kinabibilangan nilang sekta ay nagmumukhang napakamarangya.
Masayang-masaya sila habang pumapasok sa tarangkahan ng kanilang bagong tahanan. Nang marinig ang mga komento ng mga bagong disipulo, napapasabi na lang si Chang Xiao na paano ito hindi magiging ganun karangya at kaganda matapos nilang gumastos ng ilang libong tael na ngayon ay nagtutulak sa kanya sa dulo ng pagiging isang pulubi. Habang pinagmamasdan ang mga kara-rating ng mga disipulo ay napansin ni Chang Xiao na bakit meron lamang 2 ang meron doon kaya naman nagsimula ng tanungin ang mga kara-rating lang kung nasaan ang iba pang mga kasama nila. May isa namang humarap at ipinaalam kay Chang Xiao na ang iba sa kanila ay nakatira sa malalayong mga lugar kaya hindi muna sila makakarating kasabay nila at medyo mahuhuli na munang makarating doon. Habang nag-uusap sila ay may isang bata na punit-punit ang damit at nanginginig na naglalakad papunta sa tarangkahan ng sekta. Nanginginig ang boses na ito at patuloy na humihingi ng tulong at iniabot ang kanyang kamay. Napansin kaagad ito ni Li Qingyang at ni Chang Xiao bago pa man ang iba pang mga disipulo. Hindi na masyado makagalaw at makalakad pa ng maayos ang bata at ang papasok na sana ito sa sekta ay natalisod ito sa pintuan. Nang mapansin na ito ay mabilis na tumakbo si Li Qingyang at Chang Xiao papunta sa mahuhulog na sana ang bata. Nang mapansin na sabay sila ng kanyang sect leader na makarating sa bata ay nagsimulang magtaka si Li Qingyang kung bakit mas mabilis si Chang Xiao kumpara sa kanya kahit na nasa ika-5 stage pa lang siya ng acupoint opening. Sinalo ni Chang Xiao ang naghihingalong bata na puno ng galos sa kanyang katawan. Iniabot ng batang ito kay Chang Xiao ang isang sulat habang sinasabi na pumunta raw sila sa sekta na nakagrupo ng higit sa 30 na tao pero may tumambang sa kanila at ang iba ay kinuhang mga hostage ng mga tulisan. Naintindihan naman ito agad ni Chang Xiao at sinabi na dapat na muna siyang magtungo sa loob at mamahinga ng maayos. Dinampot ni Chang Xiao ang papel habang binabasa at galit na sinasabi na napakalakas naman ng loob nila na nakawan ang kanilang mga disipulo. Nakasulat sa papel na handa na nila ang pera at pumunta sa Black Mountain kapalit ng kanilang mga dinukot na disiplop dahil kung hindi ay papatayin silang lahat. Nagsimulang gusutin ni Chang Xiao ang papel hanggang sa mapuno ito ng galit at punit-punitin ang papel sa isang iglap lang. Papasabi siya na mukhang ang mga tulisan na ito ay pagod na mabuhay at tinangkapang takutin sila at saktan ang kanyang mga disipulo. Lumabas si Chang Xiao sa tarangkahan ng kanyang sekta at pinipigilan siyang lumabas ni Li Qingyang habang sinasabi sa kanya merong humigit kumulang 200 mga tulisan sa Black Mountain at ang sect leader na roroonan ay sinasabi abot sa pagiging isang martial arts apprentice. Sa pag-aalala ni Li Qingyang para sa kanyang sect leader ay sinisigawan niya siya na kung pupunta siya doon ng mag-isa ay hayaan niya siya na samahan sa kanya at maging katulong sa pagliligpit ng mga siraulong dumukot sa kanilang mga disipulo. Chicken naman ay galit na galit at ayaw nang idamay pa si Li Qingyang at sinabihan siya na manatili sa sekta na muna ang mag-aalaga dito. Ipinilit niya kay Li Qingyang na isa yung utos at hindi niya ito maaaring labagin. Naiinis na si Li Qingyang at sinabi na hindi na kailangang mabuhay tayong mga taong yon sa mundong ito dahil tinangka nilang apihin ang mga kabilang sa kanyang Iron Bone sect. Sa sahagdan pataas papunta ng Black Mountain ay may 2 tulisan na nagbabantay dito at inaabangan kung sino man ang mapadpad sa lugar nila. Ang isa na may puting buhok at malaking espada ay kinukuhang pansin ng kanyang kasama at sinasabi na tignan sa direksyong yun dahil merong matapang na sinubukan talagang akyatin ang kanilang Black Mountain. Mabigat ang mga Chang Xiao habang pataas na hagdan papunta sa Black Mountain at halatang galit na ito. Habang pinapanood si Chang Xiao na tumataas napapakamento ang lalaking may puting buhok at sinasabi ng lalaking ito na nasa harapan niya ay nagmumukhang napakahina at baka ito ay isa lamang scholar na napadpad at pinapasiel ang mga kabundukan. Sinabihan ng lalaking may puting buhok si Ten na mamili kung gusto pa niyang ibigay sa kanila ang lahat ng mga bagay na may halaga na dala niya o kaya naman ay kakailanganin pa niya na pumunta siya mismo doon at kalkalin ang kanyang mga bulsa. Sinabi lang naman ng lalaking ito na ang tanging masama lang kapag hinayaan niyo siya na kalkalen siya ay magiging pira-piraso siya pero kung ibibigay niya ito sa kanya mismo ng kusa ay mananatili siyang buo. Si Chang Xiao naman na may napakabigat na aura sa paligid niya ay hindi na pinapansin ang mga sinasabi ng lokong ito tinanong na lang siya kung ang boss ba nila ay nasa loob ng forte nila. Nagsimulang tawanan ng 2 lalaki si Chang Xiao kung ano ang sinasabi niya tungkol sa pakikipagkita sa kanilang boss.
Mabilis na isinara ni Chang Xiao ang distansya kanilang tatlo at mabilis na hiniwa ang leeg lalaking may puting buhok dahil sa sobrang inis na ito sa kanya at tinatanong ang natitirang lalaki ng parehong tanong. Nanginginig namang sinagot ng lalaking ito ang tanong ni Chang Xiao at sinabi na siya ay nasa loob ng kanilang base. Inutusan ni Chang Xiao ang lalaking ito na sabihin sa kanyang boss ng sect leader ng Iron Bone Sect ay dumating na para bigyan sila ng random kapalit ng mga dinukot nilang mga disipulo. Nagsimulang maglakad si Chang Xiao sa teritoryo ng Black Wind Sect ang kanyang napakabigat na mga yapak at ipinapalam talaga sa mga naruroon na dumating na siya. Ang mga miyembro ng Black Wind Sect ay ipinapalam kay Chang Xiao na may espesyal na pagtrato na ibibigay sa kanya mula sa kanilang boss dahil isa rin namang sect leader si Chang Xiao at hahayaan nila siya makipagkita sa kanya. Sinabi rin nila sa kanya na ayon sa utos ng kanilang boss ay hindi muna nila siya pagpipira-pirasuhin at papatayin. Patuloy na nagmamasid si Chang Xiao sa kanyang kapaligiran at tinitignan lahat ng mga katangian ng base ng Black Wind Sect. Nakikita ni Chang Xiao ng forte nila ay napapaligiran ng mga bulubundukin sa tatlong at ang tanging pasukan papunta roon ay napakaraming bantay. Ngayon ay hindi na siya nagtataka kung bakit ang mga sekta at gobyerno paulit-ulit na sinusugod ang base ng Black Wind Sect ay napapaatras at sunod-sunod na nakakaranas ng mga pagkatalo. Nagsimula ng buksan ng mga tulisan ang tarangkahan papaloob sa kanilang base. Si Chang Xiao naman ay dumiretso na papaloob habang sinusundan ng napakaraming mga tulisan na binabantayan ang kanyang bawat galaw. Pagkadungo pa lang niya sa loob ng base ng Black Wind Sect ay nakita niya ang ilan sa kanyang mga disipulo na nakatali sa mga kahoy na krus at pinapahirapan sa pamamagitan ng paglalatigo sa kanila. Makikita naman kanilang mga katayuan sa ngayon ay hindi maganda. Sa gitna ay makikita ang isang trono na inuupuan ng boss ng mga tulisan na ito. Pinapaligiran siya ng lahat ng kanyang mga pinagkakatiwalaang mga alagad. Si Chang Xiao naman ay walang takot na hinarap ang boss na ito kasama ang kanyang mga alagad. Patuloy niyang inuobserbahan ang lahat ng mga nasa silid at napansin na ang 8 na nakapalibot sa kanilang boss ay mukhang mga elite ng Black Wind Sect. Nakikita niya bawat isa sa kanila ay nasa level 10 ng acupoint opening stage o mas mataas pa. Bamaling ang tingin ni Chang Xiao sa lalaki na nasa pinakagitna nila at nakaupo sa trono. Nakakasiguro si Chang Xiao na ang lalaking nasa harapan niya ay isang martial arts apprentice. Nagsimulang batiin ng boss ng mga tulisan at sinasabi na nagagalak sila sa kanyang presensya at sinasabi na ang kanyang presensya na nagbibigay ng kagitingan sa kanyang Black Wind Sect. Nagsimulang kabahan ng kaunti si Chang Xiao dahil alam niya na ang isang martial arts apprentice ay katumbas ng 10 tao na nasa level 12 acupoint opening stage. Ngayon ay medyo napapaisip na siya at nagsisisi mukhang dapat hindi siya pumunta roon ng mag-isa. Nagsimula nang magsalita si Chang Xiao at ipinaalam sa pinuno ng Black Wind Sect na hindi niya gustong magsayang ng kanyang naruroon lamang siya para ibalik ang kanyang mga disipulo pauwi sa kanilang sekta. Sinabi rin naman ng lalaking ito na nagngangalang Zhou Tianba ay hindi rin gusto ng paikat-ikot ng usapan at sinabi ang kapalit ng bawat tao ay 100 tael. Dahil meron siyang halos 30 katao naroroon ay hahayaan niyo lang siya na bayaran ang 3,000 tael nomes kakaunti sa kabuuang bilang ng mga naroroon. Makikita naman sa mukha ni Chang Xiao na hindi niya gusto ang alok na ito mula sa pinuno. Nagsimulang sabihan ng mga tao na naroroon na dapat magpasalamat na lang siya sa kanilang pinuno dahil napakaswerte niya ngayon at ang dating presyo ng bawat ulo ay 200 tael na hindi pa pwedeng tawaran. Nagsimulang sabihin ni Chang Xiao na nagbigay ng alok na paano kung 1 tael lamang ang babayaran niya. Ipinapakita ni Chang Xiao na hindi siya natatakot sa pinuno at sinabi sa kanya na dapat na hayaan niyang umalis ang lahat at humingi ng tawad sa kanila kapalit ng 1 tael bilang kompensasyon. Tinanong ng pinuno si Chang Xiao kung nakikipagbiruan ba siya sa kanya dahil kung ganun ay may ipapakita siya sa kanya. Pinitik ng pinuno ang kanyang mga daliri at mula sa kadiliman ay may inilabas na lalaki. Kinakaladkad ito ng isa sa mga alagad ang pinuno mula sa kanilang kulungan. Napatingin si Chang Xiao sa paparating na lalaki dahil napukaw ang kanyang atensyon ng kanyang disipulo na patuloy na nag-iingay at kinukuha ang kanyang pansin na humihingi sa kanya ng tulong. Nang makita ang kalagayan ng isa sa kanyang mga disipulo ay nabagabag at nagsimulang mainis si Chang Xiao sa kanyang nakikita. Ibinato ng alagad sa harap ng kanyang pinuno ang disipulo ni Chang Xiao.
Dinampot ng pinuno ang ulo ng disipulo habang sinasabi na sa araw na ito ay papatayin niya ang isa sa kanyang mga disipulo at ibig sabihin lang na ito ay mapapagasto si Chang Xiao ng mas kakaunti dahil sa gagawin niyang ito. Ituring na lang daw niya ito ang tulong at hindi na siya kailangang magbayad pa ng ganoon karami. Nagsimulang mapaiyak ang disipulo ni Chang Xiao habang patuloy na nagmamakaawa na hindi niya gustong mamatay at huwag siyang patayin. Sinasabi na ito sa pinuno na gusto niyang sumali sa Black Wind Sect at maging kanilang alipin basta magagawa niyang panatilihin ang kanyang buhay. Nagsimulang tumawa ang mga alagad ng pinuno dahil ang batang ito na nasa harapan nila ay sobrang natatakot. Napapansin nila na basa rin daw ang pantalon na ito at mukhang natakot mula sa mga sinabi ng kanilang pinuno. Si Chang Xiao naman ay hindi naiinis sa mga tulisan kung hindi sa kanyang disipulo na walang kahit anong uri ng dignidad at napapaisip na kung anong klase ng disipulo ba ang kanyang tinawag sa kanyang sekta. Itinaas pa ng pinuno ng Black Wind Sect ang ulo ng disipulo ni Chang Xiao at pinugutan ito gamit ang kanyang kamay habang sinasabi ng isang duwag na katulad ng taong ito ay wala ng silbi at sigurado raw siya na wala siyang kahit anumang angal kung papatayin niya ang taong ito. Matapos makita ang pagkakapatay sa isa sa kanyang disipulo ay nagsimulang mayanig ang buong katauhan na hindi tanggap ang ginawa sa kanyang harapan. Nagsimulang tumunog ang system at ipinaalam sa kanya na bawasan ang kanyang miyembro at ngayon ay nasa 79 na lang. Pagalit namang sumagot si Chang Xiao at ipinaalam sa pinuno na may pakialam siya sa kanyang ginawa. Natatawa naman dito ang isa sa mga alagad ni Zhou dahil nakikita na ito sobrang galit na raw si Chang Xiao. Sinabi pa na ito dapat magpasalamat na lang siya sa kanyang boss dahil tinulungan niya siya magtapon ng isang duwag na disipulo. Habang patuloy na pinapatakbo ng siraulong ito ang kanyang bibig ay inilalabas na ni Chang Xiao ang kanyang espada mula sa kanyang inventory. Sa isang iglap ay pumunta si Chang Xiao sa kanyang likuran at sinaksak ito sa kanyang likuran na naging dahilan para inig at magdugo sa bibig na ito. Payabang na sinabi ni Chang Xiao sa boss ng mga tulisan isa sa kanyang mga alagad masyadong mabunganga at walang kahit anong galang sa kanya. Sinasabihan pa niya ang lalaki siguro daw si Chang Xiao na wala rin naman daw siyang kahit anong angal sa ginawa niyang pagtuturo sa kanya ng leksyon. Hinugot ni Chang Xiao ng espada niya mula sa lalaki at ang katabi na ito kalbong lalaki na may napakalaking katawan ay nagagalit kay Chang Xiao dahil pinatay na ito ang kanyang kasamahan para sa kanyang ginawa ay pagbabayaran niya siya ng sarili na ito ang buhay. Itinaas na muli Chang Xiao ang kanyang espada at mga aatakihin ng lalaki habang ito naman ay susuntukin na sana si Chang Xiao pero may isang malakas na boses sigaw mula sa malayo na inuutusan silang dalawa na tumigil. Ang dalawa na sana ay maglalaban ay napatigil mula sa kanilang tangkang pag-atake at pakikipaglaban sa isa't isa. Nang mariindig ang sigaw sa boss ng mga tulisan ay napapaisip si Chang Xiao NS ang napakalakas na aura na kasama ng sigaw na yun. Matapos na mapigilan ang tangkang paglalaban ng dalawang ito sa kanyang harapan, pinupuri ng pinuno ang swordsmanship ni Chang Xiao sa pagiging mahusay na ito at hindi rin daw niya gusto na magkaroon ng kaaway na katulad na ito. Inalok na lang niya siya na dahil meron siyang 31 na disipulo sa kanyang kamay ay magbayad na lang siya ng 3,100 na tael at maaari na niya sila ng kunin papaalis doon. Mula sa sinabing ito ng pinuno ay naisip ni Chang Xiao na gusto pa rin ng pinuno ang pera na makukuha na ito kaya nagagawa pa rin na ito na mapigilan ang sarili na atakihin siya. Sinagot lang naman ni Chang Xiao ang pinuno at sinabing isang tae lang ang maibibigay na ito at hindi na ito pwedeng tawaran ang kanyang alok. Nagsimulang magalit ang pinuno at hindi tanggap ang inaasta ni Chang Xiao sa kanyang harapan na matigas pa na ayaw ibigay ang kanyang hinihinging pera. Nagsimulang mag-flex ng kanyang mga muscle ang kalbong lalaki sa harap ni Chang Xiao habang sinasabi sa kanyang boss na hayaan niya siyang patayin si Chang Xiao at pagkatapos ay maaari nilang kalkalin ang kanyang katawan para sa pera. Si Chang Xiao naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang iba pang mga tulisan ay suportado ang nais na gawin ng kalbong ito. Napapaisip ki Chang Xiao na kung ibabasa mula sa kanyang mga muscle na isang strength type na kalaban ang nasa harapan niya at mas madaling kalabanin ang mga katulad niya para sa kanya. Sumisigaw ang mga naroroon at sinasabihan ang kalbo na patayin si Chang Xiao at maghiganti para sa kanilang ikasyam na pinuno at iba pang mga namatay na kasama. Gusto nang makakasama niya na basagin ang lahat ng kanyang kamay at binti para isabit siya sa labas ng ilang buwan na nakabilad sa araw.
Nagsimulang balaan ng pinuno ang malaking kalbo ng kakalabanin yung bata ay napakabilis kaya kailangan niyang mag-ingat. Sinabi naman ng kalbo habang nagpapakawala ng kanyang aura ay hindi naman siguro ganun kabilis ang batang ito kung ikukumpara sa kanya. Nagsimulang komposisyon ang kalbo at ang ginawa niyang ito ay agad na nakilala ng kanyang mga kasama. Alam na nila na gagamitin ng kalbong ito ang ultimate technique na tinatawag na 7-step shadow transformation. Pagkatapos ng kanyang kaunting paghanda ay mabilis na gumalaw ang mga paa ng kalbo na agad namang ikinagugulat ni Chang Xiao. Hindi niya inakala na mali siya at ang kalbo pala ay isang speed type na martial artist. Hindi na namamalayan ni Chang Xiao na nakapunta na pala sa likod niya ang kalbo dahil hindi niya makita ng tuluyan ang kalbo hindi man lang mahagilap ang anino na ito. Nagawa namang maramdaman ni Chang Xiao ang kalbo sa kanyang likod gamit ang kanyang instinct at agad niyang itinusok ang kanyang espada sa kanyang likuran. Hindi naman sapat ang ginawa niyang ito at nagsimula na lang umikot-ikot sa paligid ni Chang Xiao ang kalbo. Habang mabilis na gumagalaw-galaw sa paligid niya ay tinatawanan ng kalbo si Chang Xiao sa kanyang pagiging mabagal. Inaasa rin niya si Chang Xiao na ipapakita niya raw kung ano ang tunay na bilis. Habang nanunood ang sect leader ng Black Wind Sect ay pinapaliwanag na ito ng 7-step shadow transformation na ipinapakita ng kanyang alagad ay mas napabuti pa sa nakaraang mga 6 na buwan. Sang-ayon naman dito ang mga alagad niya na nasa paligid na ito at sinasabi na sa kasalukuyang bilis na ito ay magiging mahirap para kay Chang Xiao na habulin ito. Sinasabi pa niya na gaano mong kabilis ang espada ni Chang Xiao ay hindi na ito matutumbasan ang malahangin na bilis ng kalbo. Napapabuntong hininga na lang si Chang Xiao at sinasabihan ng kalbo na nakakairita ang tunog na ginagawa niya at para siyang isang langaw na nag-ingay sa kanyang tenga. Sa isang mabilis na desisyon, itinuon ni Chang Xiao ang kanyang espada sa kanyang harapan at kinukuha ang distansya na maaaring tung makuha. Sinasabi ng isa sa mga alagad ng sect leader na pakabilis ng kalbo at kung gumagana man ang mga saksak ay matatalo niya ito. Bago pa man matapos ng lalaking ito ang kanyang sasabihin ay may ginawa si Chang Xiao na ikinagulat na ito. Sa paglalagay ni Chang Xiao ng kanyang espada sa kanyang harapan ay nagawa niyang pugutan ang kalbong lalaki sa isang malinis na hiwa. Ang pinagmamalaking bilis ng kalbo ay wala lang sa isang simpleng pagtataas ni Chang Xiao ng kanyang espada. Sinasabihan na ito na napakabilis niya pero hindi niya ito kayang kontrolin kaya wala rin ito ang silbi. Dagdag pa niya na hindi ba alam ng kalbong ito kung paano gumawa ng isang tamang pag-ikot kailangan pa niyang banggain ang kanyang espada na parang siraulo. Pagkapatay ni Chang Xiao sa kalbo ay naalerto ang lahat ng mga elite ng Black Wind Sect na naruroon maliban sa dalawang nasa tabi ng sect leader. Lumundag sila pasulong at akmang aatakihin si Chang Xiao at galit na galit sa ginawa na ito ang pagpatay sa kanilang kasamahan. Kalmado lang naman si Chang Xiao na hinihintay ang mga pag-atake habang sinasabi na ngayon na hindi nila kaya natalunin siyang mag-isa ay sinusugod nila siyang lahat ng sabay-sabay. Nang papalapit na ang 4 na tauhan ay tumalon papalayo si Chang Xiao para iwasan ang kanilang atake na nakatutok sa isang posisyon lamang. Tinanggap ng kawawang sahig ang lahat ng mga pag-atake nila na hindi man lang nadaplisan si Chang Xiao. Kampante si Chang Xiao at umaatres habang inilalabas ang kanyang alas dahil pinupuwersa ng mga siraulong ito na ilabas ito. Mula sa kanyang inventory ay binunot niya ang isang napakaliit na punyal na tinatawag niyang Disaster Saber. Nang inilabas ni Chang Xiao ang Disaster Saber ay nadidismaya siya kung ano ito kaliit dahil noong nasa loob pa lang ito ng kanyang interspecial ring nasa halos isang talampakan pa ang haba na ito. Nang makita ang kaawa-awa at napakaliit na espada ni Chang Xiao ay nagsimulang mapaiyak sa tawa ang mga kalaban niya. Tinatanong nila siya kung ang toothpick ba na hawak niya ang kanyang itinatagong alas dahil hindi man lang nila sabi kung ang alas na yun na inilabas niya ay makakapaghati pa ng isang mansanas. Habang inis na inis pa rin kay Chang Xiao ay sinabihan niya ang kanyang mga tauhan mabilis nila siyang pulihin at kalkalin ang kanyang katawan para sa mga bagay na may halaga. Nagsimula ng muling palibutan ng mga alagad ng sect leader si Chang Xiao habang siya ay masusing obserbahan ang kanyang mga kalaban. Nakita na ito na ang 4 sa kanila ay nasa level 12 ng pagiging isang acupoint opening stage at mukhang wala siyang pagpipilian kung hindi ang gawin ang kanyang lahat ng makakaya. Inihanda ni Chang Xiao ang kanyang Disaster Saber at ginamitan ito ng isang seal opening spell na nagtatanggal sa limitasyon na ito.
Sa tulong na ito ay natanggal ang selyo ng disaster saver at maaari na niya ito ang gamitin. Sinabi ni Chang Xiao ang mahiwagang salita para buksan ito. Matapos na gawin ito ay nagpapakawala ang disaster saver ng malakas na hangin mula rito at isang napakaliwanag na ilaw. Nang makita ito ay nagtataka alagad kung saan nanggagaling ang malakas na ilaw na ito. Pati ang sect leader ng Black Wind Sect ay napapatakip ng mata dahil sa sobrang nakakasilaw na ito. Iniisip na ito na baka simpleng maliit na kutsilyo na hawak ni Chang Xiao ay isa palang mataas na kalidad na armas. Pagdilat ito ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang patalim na nakatutok sa harap ng kanyang mukha. Nanginginig ito ng kaunti at hindi inaasahan na makita ito sa kanyang harapan. Mula sa kinatatayuan kanina ni Chang Xiao ay humaba ang disaster saber sa isang di kapani-paniwalang haba na umaabot hanggang sa kinaroroonan ng pinuno ng Black Wind Sect. Ang napakaliit na kutsilyo ni Chang Xiao naging isang 40 metro kahaba espada. Nanginginig ang sect leader ng Black Wind Sect sa takot hindi dahil sa nakakatakot ang mahabang espada kung hindi ang nakakadomina na pressure na ipinapalabas ng espada. Napakalakas ng ipinapalabas ng espada kahit ang sect leader na ito ay hindi makahinga ng maayos. Natutuwa si Chang Xiao sa kanyang bagong armas, iniisip kung ito ba ang tunay na kapangyarihan ng kanyang disaster saber. Pero namamroblema siya dahil papaano niya ito gagamitin lalo na napakahaba ng 40 metro. Patuloy ang panginginig ng buong katawan ng sect leader ng Black Wind Sect at pinapakiusapan si Chang Xiao na ibaba ang kanyang mahabang espada at ilayo ito ang mula sa kanyang mukha. Pinapakiusapan niya si Chang Xiao na pag-usapan na lang muna nila ang bagay na ito ng mahinahon. Ang pinuno ay hindi makagalaw dahil sobrang pressure nararamdaman niya mula sa napakalaking espada ni Chang Xiao. Sinabi naman ni Chang Xiao sa kanya na kapag inilalabas niya ang kanyang napakahabang espada ay napakahirap na ito na ibalik muli, kayo naman gagamitin na lang niya ito sa ngayon para naman hindi masayang ang kanyang paglalabas na ito. Sa isang mabilis na hampas ng kanyang napakahabang espada, hinahati ni Chang Xiao ang lahat ng kanyang nasa harapan pati na ang trono at mga alalay na nasa tabi ng pinuno. Nagawa naman ng pinuno na makailag sa tamang oras para hindi magaya sa kanyang mga alalay. Ang maalala niyong ito ay hindi man lang nagawang makailag o makadepensa man lang laban sa pag-atake. Habang nakayuko patuloy na nanginginig at pinagpapawisan na sa takot ang pinuno ng Black Wind Sect at hindi makapaniwala na nagawa ng lalaki sa harapan niya na patiin ang dalawa sa kanyang mga tauhan sa isang iglap lang. Sinabihan siya ni Chang Xiao na binawasan niya ang pressure na nabibigay sa kanya kaya naman nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng napakalaking espada. Nagawa lang naman hindi dahil sa awa pero dahil may mga bagay pa siyang gustong tanungin ang pinunong ito. Ipinaliwanag pa ni Chang Xiao na sa puntong inihampas niya ang kanyang espada ay hindi lamang ang kanyang dalawang alagad na nasa tabi niya ang napatay pero kasali na rin ang humigit sa 100 walang awang mga siga. Nagsimulang pagmasdan ng sect leader ang kanyang kapaligiran at nakita na ang isang bahagi ng kanilang matatiyog na harang na gawa sa kahoy ay nahati na ang mga punong kahoy na nasa labas. Ang dugo ng mga alagad ay nagkalat matapos namamatay sa isang atake mula kay Chang Xiao. Hinugot na muli ni Chang Xiao ang kanyang napakahabang espada at ibinedeklara na yun ay tutulungan niya ang mga tao ng Qingyang City na linisan ang lugar na yun para sa mga namatay dahil sa mga brutal mula sa Black Wind Sect. Ang lahat ng mga natitirang miyembro ng Black Wind Sect ay nanginginig sa takot sa kanilang nakita, pilit na nagmamakaawa kay Chang Xiao na pabayaan sila umalis at hayaan silang mabuhay. Tinanong sila ni Chang Xiao kung tama ba ang naririnig niya, nag-gusto nila siyang hayaan silang makaalis at kung papayag ba ang mga bangkay at mga inosenteng mga kaluluwa na nadamay sa kanilang mga ginawa na payagan silang mabuhay pa. Ipinapalam sa kanila ni Chang Xiao habang inihahanda ang kanyang espada na sa araw na ito ay siya ang magiging tagapagdala ng kamatayan. Hinawakan ng maigi ni Chang Xiao ang napakahabang espada at sa isang malinis na hampas na ito ay nahiwa ang napakaraming mga tulisan na nasa kanyang paningin. Bumalik naman si Chang Xiao sa pakikipag-usap sa pinuno ng Black Wind Sect at sinabi na ngayon na sila lang nadalawa ang natitira ngayon ay hahayaan niya na tumakbo ng 39 na metro mula doon na hindi sapat para man lang matakasan niya ang kanyang patalim. Nagsimulang lumuhad ang pinuno at inuuntog ang ulo sa sahig habang nagmamakaawa kay Chang Xiao na hayaan siyang mabuhay at ibabalik niya ang lahat ng kanyang mga disipulo.
Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa lugar at ipinwesto ni Chang Xiao ang kanyang espada sa itaas ng uri ng pinuno at nagsimula siyang tanungin dahil nagtataka ito kung bakit biglang naisipan ng Black Wind Sect na punteryahin at pagtripan ang Iron Bone Sect. Habang sobrang pinagpapawisan at nanginginig sa takot ay sumagot ang pinuno ng Black Wind Sect at sinabing narinig niya ang tungkol sa recruitment meeting ilang araw na ang nakakaraan. Nang marinig ang sagot ni Zhou, inilihis ni Chang Xiao ang kanyang espada mula sa kanyang ulo at nagtataka kung ano ang ibig sabihin niya rito. Nabigla ang pinuno sa ginawa ni Chang Xiao habang sinasabihan siya na ito na umaasa siya na maririnig ang katotohanan tungkol sa kung bakit nila yun ginawa. Para sa takot na baka mawala ang buhay na ito ay agad na sumigaw ang lalaki at binanggit ang Spring Water Sect. Mabilis na ito ang ipinapaliwanag kay Chang Xiao na binayaran sila ng Spring Water Sect at inutusan na makidnap ang mga disipulo ng Iron Bone Sect at bawiin ang buhay ng sect leader na ito na si Chang Xiao. Nang marinig ang kinakailangang impormasyon ay nagpaalam na si Chang Xiao sa pinuno ng Black Wind Sect at ibinaba ang kanyang espada dito. Sa kanyang ginawang atake ay nahati ang mataas na harang ng mga tulisan na naging sanhi ng isang malaking pagsabog. Matapos ng ginawa ni Chang Xiao ay bumalik na sa dati na ito ang anyuang Disaster Saber habang ipinapalam sa kanya ng system na nagawa niyang patayin ang 226 ng mga tulisan. Binabati rin siya ng system sa pagkumpleto sa isang nakatagong misyon na pagtanggal ng mga posibleng makakasama sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng 50 contribution value points. Nagbigay na rin ng babala ang system na pagkatapos niyang gamitin ang Disaster Saber ay puwerasahan siyang makakaramdam ng sobrang pagod sa loob ng 30 minuto at sa loob ng oras na ito ay mawawalan siya ng lakas kakayahan na ipagtanggol ang sarili kung saan maaari siyang patayin ng isang 3 taong gulang na bata kahit anong oras. Ganoon siya kaina at kadaling iligpit sa magiging estado niya. Nagsimula ng makaramdam ng hilo si Chang Xiao at sinasabi nilang sa system na bakit hindi niya ito nabanggit sa kanya kanina pero buti na lang ay nagawa niyang patay ng lahat ng mga tulisan na yun. Natamba na lang si Chang Xiao sa sahig ng Black Wind Sect sa sobrang pagod na ibinigay sa kanya ng system. Napapakalma na lang siya dahil alam niyang ang lahat ng mga biktima ng Black Wind Sect ay naipaghiganti na niya at maaari na silang lahat na magpahinga sa kabilang buhay. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap.